Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito muli ang mga pinakahuling kaganapan mula sa pagdaraos ng 2025 national and local elections ngayong araw. Nagpasalamat si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang makamit ang mataas na pwesto ngayong 2025 election. Ayon kay De La Rosa, ang kanyang pagkapanalo ay bunga umano ng protest votes mula sa mga mamamayan na labis na nagdamdam sa pagkakaaresto at pagkakakulong ng dating Pangulo sa The Hague. Binanggit din niya na naging mahirap ang kanyang kampanya na tinawag niyang guerrilla style dahil umano sa kakulangan ng suporta mula sa mga LGU. Sa kabila nito, nakalikom si De La Rosa ng mahigit 20 million votes ayon sa partial at unofficial tally ng COMELEC. Buo ang paniniwala niya na ang kanyang tagumpay ay simbolo ng pagkakaisa at protesta ng mga ka-Duterte. Umabot sa 7,086 na katao ang humingi ng tulong medikal habang bumuboto nitong 2025 midterm elections ayon sa Philippine Red Cross. Kabilang sa mga kasong naitala, 6 ang isinugod sa ospital dahil sa mga seryosong sintomas tulad ng seizure, pag-atake ng hika at pagkahilo. Ayon sa PRC, karamihan sa mga kaso ay minor lamang, gaya ng lagnat at pagkapagod dulot ng init. Sa kabila ng mga insidenteng ito, tiniyak ng COMELEC na naging maayos at mapayapa ang halalan. Nagpakalat ang PRC na mahigit 2,000 volunteer at daan-daang first aid station sa buong bansa upang tumugon sa mga nangangailangan. Gayunman, iginiit pa rin ng COMELEC na handa sila sa mga ganitong sitwasyon at nananatiling organisado ang buong halalan. Iyan po ang mga pinakahuling kaganapan ngayong 2025 midterm elections. Abangan po ninyo ang mga susunod pang update sa aming pagbabalik dahil oras-oras po tayong maglalahad ng mga umaabanteng balita ngayong halalan. Ako po si Jason Gusilatar sa election coverage ng Your Voice 2025 elections. Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon.